Love, fresh as the morning air. Stupid! Love, love that is shared by two. Stupid! Ano eh, may Kung pagkakamali. yan ang kung yan ang himumutok mo, ipatawag niyo sila, chika. Handa naman siya sumagot eh. Aso nga ho, parang kinakabahan sila dahil pag pinakailaman nila ang AFP, tapos ang karera. Tapos ang kwento. Ang usapin doon, hindi ho, kung meron bang confidential ang lolo niya o wala. Ang punto ron, kung yung alias, yun ang kwento. Kaya yung banat ng mama ngayon, pabida-bida, pabibo-bibo. Wala naman. Sablay naman. Pangulo ang prosecution team na maglabas ng ebidensya sa halip na gumamit ng mga mapang-insulto, mga salita at spekulasyon sa panahon ng trial laban sa kanya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Oo, kagabi ho, kahapon, katatapos lang ho ng trial. Hindi sila mapakali, no? Parang sinisilihan yung mga wet pack nitong mga ito. Talagang hindi nagpatinag. Lagi nagpa-presscon. Nagpa-presscon ho itong mga ito para alin? Siyempre, para naman pakitang gilas. At bukod doon, siyempre, para siraan yung kredibilidad kung sino man yung gusto nilang banggitin sa bidyong ito. Nakakatawa lang, talagang kahit na gapang na kayo at alam nyo wala na kayong makukuhang mga matitinong sagot, sige pa rin ang paninira nyo. Diba? Kaya nga kahapon na inis na rin si Mamang Escudero dahil yung mga prosecution, napakabastuso ng bunganga. Ito nyo, yung mga prosecution, yung mga private prosecutor na hiner nila. Kung hindi ho magsalita ng scam, modus, meron pa dyan na high blood. Meron pa dyan yung kahit na nagkasala na, itatanggi pa. Isipin niyo yun. Kahit na yung uso, humahaba na sa kasinungaling. Pakinggan natin kung ano ang mga banat nila. Patungkol doon sa investigasyon kahapon. Oo, meron silang sinabi. Ito, lalo-lalo na itong nai-issue na may problema nung nakaraang linggo sa baha. Ngayon, may banat na naman ang mama. Walang katigil-tigil. Oo. Itong si Baculaw, tinawag niyang parang template ng sagot ni Ortonio. Oo, para daw gaya kay Gina Acosta. Ito naman si Podyong. Anong pangalan nito? Nakalimutan ko pangalan nito. Meron siyang sinasabi na parang yung kababayan niya, kapatid na in faith, wala ka na. In faith, tapos na ang karera mo sa politika. Hindi ka naman nanalo, sabi ni Aling Ledesma. Kaya ito na lang ang gagawin nila. Kung di magka-presscon, manira, yan na lang talaga gagawin nila. Pasok mo nga. To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Ms. Pusa, Ms. Bilat, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Ms. Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. To put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, Kasinigang, Kaadobo, Ayan na siya, Marshal Bonifacio, ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge
na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds, and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino, hindi siya na-assassinate. Yung mga tanungan din ito ng reporter na to, medyo kakaiba din, no? Chill yan. Alam niyo kung minsan hindi niyo nakukuha yung tamang sagot ng witness, isa lang ho ang punto ron. Tumigil na ho kayo. Wala kayong makukuha ang matinong sagot. Di ba? Sabi dito, Kalimot. Si Kalimot ba, ano siya, alias ba siya? Ebidensya ba siya? Ano ka ng tokwa? Kung may alias yan ay nakapaloloob sa confidentiality. Mahirap sa inyo ipaintindi na kailangan yung mga ahensya, lalong-lalo na, mayroong silang mga tinatawag na top secret. Oo. Ang punto nyo lang dito, isang tao lang, tama? Ang dami nyo nakaupo dyan. Si BP Sara lang ang binibira nyo. Tuloy. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias ka? Ikaw, ang tanong, bakulaw, pwede. Bakulaw, pwede alias mo. Payag ba kayo? Andiyan si comment section. Kung nagtanong si Bakulaw kung ano daw alias ang gusto niya Ganun ba? Hindi, ano naman, nasagot naman actually eksakto ba? Ayan na siya, Turnover nung time. Ito na naman siya. Noong nakaraang linggo, nangihingi ka ng calamity fund dahil problemado ka sa baha. Ngayon, hinahanapan ka kung paano mo susolusyonan yung baha doon sa inyo. Ngayon, nakaraos ka. Humupa ang baha. Andito ka na naman. Nagkukumahog ka na naman. Anak ka na bugi. Wala silang tigil. Sa bagay kasi ito yung isa sa nag-file ng impeachment complaint. Parang pang-apat na complaint. Kasama nito yung pumping station na di baterya sa Maynila. Kaya na pala nagkakabaha-baha. Sa Maynila, sa Distrito 6. Yung pumping station, di baterya. Tapos doon sa lugar nito, hindi mo malaman kung nasan yung flood control. Tapos ang lalakas nyo magsalita ngayon. Isang tao lang ang binibira nyo. Nakanambugi ka, Si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na, yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po Natural, kakampi nyo yun. Isa ho rin sa nangangarap maging presidente at vice president yun. Ngayon, kung ang punto niya, yung lolo niya ay may alias na sinasabi ni Senator Robin Padilla, hindi naman ho yung argumento patungkol dun. Ang usapin dun, hindi ho, kung meron bang confidential ang lolo niya o wala. Ang punto ron, kung yung alias, yun ang kwento. Kaya yung banat ng mama ngayon, pabida-bida, pabibo-bibo. Wala naman. Sablay naman. Hindi, biglang pumasok Pinasok niya yung lolo niya. Kala naman, dami naniniwala sa kanila. Boy! Kwento nyo sa pagong. Kundi lang talaga, kung meron lang social media ng panahon na yon, naku, hindi ho mananalong. Alam na namin ang kwento. Kaya nga gusto na naman ni Bangag na tanggalin ng social media para hindi malaman ng taong bayan kung ano yung gusto nilang mangyari. Yun ang huwag niyong gagawin. Pag ginawa niyo tanggalin ng social media, mamumblema kayo sa taong bayan kasi ayan na ho ang kanilang buhay. Hawak cellphone, mag-scroll, tapos tatanggalan niyo sila ng kanilang karapatan. Ano kayo sila swerte? So Tuloy mo. hindi ka naman po babansagan na bayani o hero
kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit po Nakita nyo? Wala ho silang ginawa dito, kundi pag-usapan at tawag dito at maging pulutan si BP Sara. Yan ang kanilang tungkulin, yan ang kanilang gawain. Pero si BP Sara sumagot dyan. Mamaya-maya, medyo sa kalagitnaan ng ating video. Samantala, pag-usapan natin, itong bakit para tila baga nangangatog na ho. Itong isang mama na ito. At mamaya sasagutin din ni Atty. Sheila na bakit nagmamadali kayo? Late naman kayo magsumiti ng mga dokumento nyo. Ipasok natin itong banat na naman ni Chuchu na ngayon namumblema din. Dahil ang Maynila ay parang kinakastigo na sila. Hinahanapan na ho sila ng budget na 2 billion. Lalong-lalo na doon sa distrito ni Pastor. Yung pumping station na di baterya. Yung baho nito, yung bangketa, ginawang barangay hall. Milyon ang ginamit. Hindi lang ho 100 million ang naubos pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Pero malakas ang loob. Pati muka na silipin yung 125 million na confidential ni BP Sara. Pero yung baho mo sa lugar mo, sipin nyo, hindi ho biro yung 8 to 10 million, 4 to 5 million, magpagawa ka ng bangketang barangay hall. Tapos, ang lakas ng mukha mo, lakas ng loob mo, bumatikos kay BP Sara. Pasok mo. Alam kung ano yung nasa isip nila, di ba? At the end of the day, Ulitin natin. Ano daw? yun yung nakakatakot eh. Di Bakit ano nangyayari dito? Wait lang papasok ko lang. nasa isip nila, di ba? At the end of the day, hostile pa rin siya. Nasa kabila pa rin siya. But di ba nakakatakot? So hindi mo alam kung ano yung, kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Nakita na natin yung naging statement nila Acosta eh. Masyadong evasive, masyadong, parang may script silang ginagawa rin eh. Oo. Diba? So kahit na sinabi ni Acosta Kung kayo, meron din kayong script, dito kay BP Sara, didepensahan siya ng kanyang mga empleyado. Hindi kagaya sa inyo. Di ba? Didepensahan siya ni Ma'am Gina Acosta dahil empleyado niyan. At kung sa tingin nyo, papanig sa inyo yung hostile witness, aray ko, hindi kayo makakawa ng matinong sagot. Kaya umiyak na lang kayo ng umiyak dyan. na sa kanya naman binigay ang confidential funds, hindi pa rin yung nakikita na dapat ipatawag na talaga siya. Kasi assuming, tinawag natin siya, anong ba naman napatutunayan niya? Yung pagbigay lang sa kanya, mali na eh. Di ba? Doon pa So, lang. ano napatunayan nyo doon? Kung pagbigay ay mali na, nangangatuwiran, nangangahulugan ba yun na nilustay na ho yung 125 million? Tama ba? Yun ang gusto mong ipunto eh. Akala mo naman, totoo at paniniwalaan ka. Sa tingin nyo, yung sinasabi nito, kapanipaniwala? Nako po, Karudi. Kahit mag-iiyak-iyak kayo dyan, hindi kayo makakakuha ng simpatya sa sambayan ng Pilipino. Yan ang katotohanan niya. Tapos na, wala ka ng una-una, hindi naman siya authorized disbursing officer. Doon pa lang may may Kung pagkakamali. yan ang himumutok mo, ipatawag niyo sila, chika. Handa naman siya sumagot eh. Aso nga ho, parang kinakabahan sila dahil pag pinakailaman nila ang AFP, tapos ang karera. Tapos ang kwento. Baka pumanig kay BP Sara yung AFP. Alalahanin nyo, wala na ho si Brown. Wala na ho sa Chief of Staff o Commanding General. Wala na. Oo, nag-relax na. Tawag nito, retired. Oo, magpe-pension na ho ang mama. Good for him. Kaya kung halimbawa, ipapatawag nila sila chika, haharap naman ho sila chika eh. Wala akong problema. Titindig ang mama. Ngayon,
May nagpo-post kahapon sa social media. Mayroon tayong nababasa. Talagang respetado sila chika. Sabi nung iba dun, oh, yung mga sundalo rin eh. Huwag nyo lang gagawa ng kwento si Colonel Chika. Oh, yun lang. Pag ginawa nyo ng kwento. Kaya ayaw nila eh. Kita nyo si yung pastor. Ah. Yung pastor. Ayaw niya rin eh. Sapat na raw si Gina Acosta. Eto parang lumalabas dito, parang ayaw niya rin. Hindi, kung gusto mo, wala nang problema, ipatawag mo si Colonel Chika para magkaalaman. Yun lang. So tapos yung mga statement ng COA, sinabi na ng COA na walang mga ebidensya. So kung right from the very beginning, may ebidensya sila, di sana umpisa pa lang, nung paglabas pa lang ng AOM, nag-present na sila ng mga resibo. Eto na lang, boss, para matigil din yung kadadakdak mo dyan. Kung sa tingin nyo, talo na ho yung depensa, sa tingin mo, makakaboto ka ba sa conviction ni BP Sara? Nagtatanong lang ho kami. Kasi ang dami yung ngaw-ngaw, ang daming media nakaharap sa inyo. Puro kayo salita, wala na silang ebidensya, wala silang mapakitang sapat na ebidensya, wala na sila, talo na sila. Puro gano'n ang banat nila eh. Maski yung kabilang video, yung mga bakulaw doon, ang dami nila doon. Oo, ang dami na. Wala na raw si Tenorio, dahil si Tenorio daw sinungaling. Magbotohan kayo. Yan ang pinakadabis. Sabihin nyo sa mga senator judge, oo, magbotohan na sila. Oo, pilitin nyo kasi nasasayang yung budget eh. 25 million. Nakaka 19-18 pa lang days na naglulus tayo ng pera. At wala naman kayong makuwang matinong sagot. Puro lang kayo paratang daw di umano. Na nilustay, mali yung pag-disburse. Yun lang lagi eh. May mga alias na ginamit, hindi naman dapat yung si Pagong, wala. Ang dami yung sinasabi. Sabihin nyo kay presiding judge, magbotohan na kayo, tapusin na natin yung trial. Talo na sila, impeach na si BP Sara. Ganun. Kaso wala. Kulang pa sila. 13 pa lang sila. Hahanap pa sila ng 3. Di ba? Tapos yung paggamit nila, bakit nila pinili ng mga furnitures na hindi naman kasama. So doon pa lang, maliwanag na yung kwento eh. So kung isasama siya, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Diba? Di ba po? Takot sila ipasok sila chika. Kung isasama daw, baka magkagulo daw ng magulo lang ang kwento. So, simplihan natin. Bakit ho ba takot na takot sila dito kay Colonel Chika? Mapapahiya sila eh. Oo. Dahil pag si Colonel Chika ay ginawa nila ng kwento, panigurado, problema. Problema talaga yan. Kaya may papasok ako sa inyong video dito kay Atty. Salpanielo. Kaya alam nito ni Atty. Salpanielo kung bakit ayaw nilang ipasok si Colonel Chika. Bakit kaya? Alamin natin dito sa video na ito. Bakit? Takot kayo? Prinisip ka mo, sasampal yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman, confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness. Hindi natin marinig, sorry. Hindi natin marinig masyado siya sabi ni Atty. Sal. Pero ang punto niya dyan, kung halimbawa si Colonel Chika ay ihaharap, mahihirapan sila. Kasi hindi nila kakayanin. Bakit? Pag sinabi niyo yung katotohanan, baka mamaya may lumabas na iba pang pangalan, di tapos ang kwento. Damay-damay lang. Sayang oh. Tignan nga natin dito sa ano na to, kung maririnig nyo, dito sa isang ano na to. Tignan natin kung maririnig nyo Gusto kong ibigay sa inyo eh. Ito. Ayan.
Marinig nyo kaya? Play natin. Ayan. Kaya na prinisipla mo, sasampal ni yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman sa confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness pag tinawag nila. Takot sila doon. Tumestigo ito. Kahapon maraming nagtatanong sa ating programa, Atty. Sal, kung tetestigo ba si Colonel Lachica. Maraming sa panig ni Colonel or dating Colonel Lachica, handa siyang tumestigo sa impeachment. Yan, sabi sa inyo eh. Siyempre, pagdating sa matapos nga itong banggitin ng dalawang hostile witness na siya yung tumanggap ng nasa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP. Itinanggi nila Chika na tumanggi siyang humarap sa paglilitis at sinabing handa siya magsabi ng katotohanan at kung legal na ipapatawag alinsunod sa mga batas at security restrictions. Sinabi rin ng AFP na makikipagtulungan ito sakaling ipatawag sila Chika ng impeachment court. Kung sakali, Atty. Sal, makakatulong din po ba ito si Colonel Lachica pagdating sa pagiging witness, if ever? Yung patumpik-tumpik desisyon ng prosecution kung tatawagin nila nagpapakita lamang na takot sila. Yeah. Kasi pag yan ang prinisipla mo, sasampal ni yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman sa confidentiality ng pondo. Yan. Totoo yung sinasabi ni Atty. Sal Panielo. Wala kasing alam ito mga congressman na ito. Alam lang na ito, puro budget, pondo. Pero yung confidential in terms of security threat ng OBP o mga sa presidente o sa bansang Pilipinas, diyan papasok yung confidential fund. Kaya nga, hindi ko alam at hindi natin makuha yung punto ng mga congressman na mahilig sa pera, bakit nila sinisili pati itong confidential, pati yung alias, pati kung ano-ano sa pinagamitan. Noong mga panahon ho ni Ombudsman Martires, hindi ho nililiquidate kahit man resibo, hindi na hinahanap. Nililiquidate ng COA, oo. Pero yung hahanapan mo pa ng napakaraming resibo para lang mapatunayan kung sino si alias ganito, si alias Kamote, si alias Ube. Isa lang ho ang paandar niya mga yan. Oo, isa lang ang gusto nilang mangyari, ipahiya si Vice President Sara Duterte. Kaya nga umalya si Vice President Sara Duterte sa kanila, pero maya-maya yan sa dulo. Ngayon, balik tayo doon sa punto. Yung kahapon na medyo nabitin kayo sa usapin patungkol dito sa bastos na senador. Bastos na wala pang modo, sabi ni Aling Ledesma. Kung makikita nyo sa kanyang katanungan, hindi ho maganda ang inasal ng mama. Senador ka ho, public figure. Ibig sabihin, dapat kayo yung nagiging ehemplo o nagiging modelo pagdating sa magiging maayos at respetadong tao. Ang nakita namin, parang kabaligtaran lahat. Ibang klase ho yung baho at bulok sa bibig na lumalabas. Diba? Sabihin nyo stupid, sabihin nyo walang kwenta, sinabi nyo matalino pero binastos nyo bandang huli. Alamin natin dito pati ba naman gamot? Ito yung isang example na walang alam din itong mamang ito. Hindi ho basta-basta makakahingi ng gamot sa DOH kung wala silang poponduhan ng malaking ganyan. Kung okay lang pala, hindi sana lahat ng tao pumunta na lang sa DOH, manghingi na lang ng gamot. Diba? Kung pwede yung sinasabi nyo. Mr. Tolpok. Oo. Mahiya, sabi ni Aling Ledesma. Mahiya sa minsan. Pag nagsasalita ng hindi maganda, mahiya din yung sarili, no? Oo nga naman, Aling Ledesma. Pasok. If I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're not to me, sure that means... Ano nangyari? Ayoko nang gumamit ng pangsalita. Tumestigo ito. It's unbelievable. Maraming nagtatanong sa It defies logic talaga, really, sir. Ulitin natin, of the responsibility to know, sir. I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure that means... Ayoko nang gumamit ng pangsalita.
It's unbelievable. It Na ano? defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Tigilan mo Anyway. yan. Tigilan mo pagtatanong. Kung hindi mo nakukuha yung gusto mo. No, meron ka pang not logic eh. Di ba? Umalis ka dyan at para wala ka ng mga salitang hindi maganda pakinggan na masabi. Hindi eh. Tinuloy mo pa rin ang pagtatanong kahit wala ka nang nakuwang magandang sagot. Pero kami, naniniwala kami, kahit hindi sila magsalita dyan, okay lang sa amin. Di ba? Kahit wala kayong tanongin ng mga witness, hostile witness nyo, okay lang sa amin. Kasi bakit? Nauubos lang ho ang kaba ng bayan. Magbotohan na ho kayo. Yun lang. Move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigyan ng libreng gamot. Okay, Meron kayong mga medical. Kita mo? Hindi lahat ho, boss. Ha? Baka nagkakamali ho kayo. Sabi ni Sir, punta kayong DOH sa... namimigay daw ng libreng gamot. Subukan nyo kaya, mga kasama. I-prove nyo dito kay Sir, Boss Amo Manager, Mr. Senator, na hindi ho sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, bibigyan ka ng gamot ng DOH. May particular na mga dokumento hahanapin sa'yo. Para saan? Mapabigyan ka. Pero hindi ho. Hindi ho madalas. Halimbawa, pumunta ka doon, ano hanapin sa'yo? Kung indigence ka, hanapan ka pa ng dokumento, sino nag-refer sa'yo, ganun. Hindi basta, mama naman, para kayo ang pinanganak kahapon. No? Medical assistance program. Yes, sir. Ba't din na kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Ayun naman pala, binulgar niya, nasasayang lang pala. Ganito, kung nasasayang, gawa kayong bill. Na ang tao, pag nanghingi ng gamot, bigyan agad. Hindi yung kailangan pampahirapan. Kasi kawawa ho eh. Pinapondohan ng gobyerno. Tapos sinabi niya, nasasayang na, bubulok ko lang, na expired lang, ayaw ipamigay sa taong bayan. Why? Bakit? Di ba? Tuloy. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind Yan. how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation. Hindi porket Office of the President ang manghihingi, libre. At bibigyan agad. Ito naman, no? Alis na tayo dyan. Dito na tayo sa ano ni BP Sara. Yung sagot ni BP Sara dito sa mga prosecution. Na mga mahilig bumatikos pero yung mga bantot sa kanilang distrito hindi pa rin nasusolusyonan. Kita niyo, lumalabas yung mga baho, no? Pero hindi ko napapansin si Panort, Si Panort wala, at saka si Laway. Busy ata sa budget hearing. Meron akong video sana sa inyo, kaso nga lang, mukhang tatagal tayo eh. Ang Davao ho, pagdating sa budget ho, parang kinulelat ho, Grabe sila. Pero anyway, punta na tayo dito. Sumagot na ho, rumesback na ho, si BP Sara. Panood natin to. Sara Duterte ang mga ginagamit na salita sa impeachment trial na para sa pangalawang Pangulo, insulto ito na tila pinatutungkulan siya tulad ng pagiging mastermind ng isang scam. Dahil po dito, hinamon ng pangalawang Pangulo ang prosecution team na maglabas ng ebidensya sa halip na gumamit ng mga mapang-insulto mga salita at spekulasyon sa panahon ng trial laban sa kanya. At gate ngayon ni VP Sara, mga paggamit ng mga ganitong salita ay patunay lamang umano ng kawalan ng tiwala ng prosekusyon sa kanilang isinampang impeachment complaint. Tama. Madeline Villar Moratillo sa balita.
maglabas ng mga ebidensya sa halip ng mga mapang-insultong salita at mga espekulasyon. Itong hamon ni Vice President Sara Duterte sa prosecution team kung talagang confident sila na malakas ang kanilang isinampang impeachment complaint. Yan ang ginagawa ho ng mga, yan, nasa prosecution. Insulto, lalo na yung mga abogado nila, yung private prosecutor nila. Matindi mga bunganga, puro pasmado. Yan. Iinsultuhin si Bibi Sara, paparatangan, nilustay ni Bibi Sara, scam si Bibi Sara. Yan ang kanilang mga laging lingwaheng ginagamit. Pero sa puntong ito, maglabas kayo ng ebidensya na nilustay ko talaga. Hanggang ngayon, puro sabi ni La Chica, sabi ni Acosta, sabi ni Tenorio, puro sinabi lang. Meron na ba kayong napatunayan na inubos nga yung 125 million? Hanggang ngayon, wala. Yan ang mahihirapan kayo. Mahihirapan kayong patunayan yan. Dahil wala naman talagang nilustay ang Vice President Sara Duterte. Kaya kayo nagkakaganyan, gigil na gigil kayo, makonvict at mawala sa pwesto. Dahil pagdating ng 2028, hindi nyo alam kung saan kayo lulugar. Yun. Yun ang katotohanan. Diba? Yun talaga ang malaking katotohanan yan. Hindi rin nagustuhan ng Vice Presidente ang mga mapang-insultong salita na pinatutungkol sa kanya sa hearing gaya ng pagiging mastermind umano ng isang scam ayon na rin sa isang private prosecutor. Isang testigo rin anya ang tumawag sa kanyang brat. Sabi ni VP Sara, hindi makapaglalabas ng ebidensya ang mga ganitong salita dahil ang ipinakikita nito kawalan umano ng confidence sa mahinang presentasyon ng prosekusyon. Sa higit 2 linggong pagdinig sa Senado, nangingisda pa rin anya ng ebidensya ang prosekusyon. Ang tagapagsalita ng Malacanang na si Undersecretary Claire Castro na isa ring abogado, iginiit na ang salitang mastermind at scam hindi dapat na ginagamit patungkol sa partikular na tao. Kita nyo na. Di pahiya kayo. Kaya sabi ni Bibi Sara, talagang hanggang ngayon, namamangka pa rin kayo para makahuli kayo ng mga isda na ibabato nyo kung meron man. Kung, hahanapin nyo pa saan. Pagdating pa ng mga pang 50 trial, 60 trial, sana tapusin na yan. Sana, mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. Wala na kayo nagawang trabaho, puro pamumuliti ka na lang. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay maglalambing sa inyo. Hindi, pala, may papakita pala akong video sa inyo. Maaasar talaga si Mr. Tolfok dito sa video na ito. Ito ay magpapakita na stupida. Ito, panoorin niya. Soft as an easy chair. Stupid! Love, fresh as the morning air. Stupid! Love that is shared by two. Stupid! Sayang ang bayot. Anak ng bugi. Yan, kung umabot na tayo sa video na ito, ako na muna maglalambing at kung bago ka pa lang sa ating mumuting channel, andyan po yung subscribe button. Pindutin mo, may makikita kang bell. At wag mo kalimutan, yun ang importante, yung bell all po. Para mayroon kayong notification everyday. At ngayon, kung meron kang magandang komento o suggestion, andyan po yung comment section. Mag-comment ka lang po dyan kung meron kang gustong pabati, kung gusto mo magpa-shoutout. Mag-komento ka lang po dyan. At syempre, sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, makinig na po kayo. Eto na, shoutout segment tayo, mukhang nasira yung ano natin kahapon. Kaya, ang gawin nyo mamaya, pasadahan nyo yung video natin kahapon. Shoutout tayo kay Ma'am Pasita, special mention po sa iyo at kay Ma'am Chari, salamat po more blessings sa inyong family. Shoutout kay kay June Munda Villanueva, shoutout po sa iyo. Ernesto Benedicto, shoutout sa iyo Rico Gumapon, Noel Chambers,
Carlo Malazo Jignes, shout out po sa iyo. Sirka Yamat, shout out po. Ana Marisa Sagansay, Jeff Aguilar, shout out po sa iyo. Romy Gracico, Romy Garcico. Ma'am Alicia Quillaw, shout out po sa iyo. Lex Sarona, Marm. Loy, shout out po sa iyo. Elisa Hitman Mercado, shout out po. Adrian Panganiban, Chris Joshua Lorenzo, shout out po sa inyo. Gina Aguirre, shout out po sa iyo, ma'am. Marisa Ampipla, shout out po sa iyo. Lechon Capital, Dalfon Kasuga, shout out po sa iyo. James Louis Soto, Jerwin Kane, Felix Pulin, shout out po sa iyo. Lechika Mapano, William Penapler, Enisita Mendoza, Edwin Lucero, Rosemary Sumaga, Leyte 15708, shout out po sa iyo. Connie Gerta, shout out po sa iyo, ma'am. Petra Gatusang, Mercy Meralina, Masquito Tito, shout out po sa iyo. Nessie Livistre, shout out po. Antonio Katatban, Vilma Gonzales, shout out po sa inyo. Bangles Benaventura, yan, kumabot ka sa shoutout segment natin. Kung hindi ka nabanggit, dagdagan nyo, pagkukomento nyo. Baka ho natatabunan. Hanggang sa muli po, bye-bye. Like and share.